Team USA. Well, again, naipakita nga pong muli mga kawan stories ng team na ito kung gaano kalakas ang kanilang lineup. Sa naging laro nga po nila ngayon, naipakita ng USA na kahit anong rotation ang gawin ni Coach Steve Kerr at gamitin, still successful pa rin ang kanilang opensa. Same thing with Team Canada. Dahil na rin sa pagkapanalo nila kahapon, hawak na rin naman nila ang top spot sa kanilang group stage. Ibig sabihin lamang nito mga kawan stories, ang dalawang bigating team na ito ang posibleng magharap sa finals ng Olympics, kasama na dyan ang team ng Germany na mainit rin naman ngayon. Tara't talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang 3-team trade ni D'Angelo Russell. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kawan stories ng responsable. Basically, Team USA pa rin naman nga po ngayon mga kawan stories ang itinuturing ng mga analyst na team to beat this Olympics, pero mukhang kontra pa rin naman dito ang player ng Canada na si Dillon Brooks. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, panahon na nga daw ito ng Canada para sila naman ang makakuha ng gintong medalya. Kung inyong ang matatandaan, bronze medal lamang ang nakuha ni Dillon Brooks last FIBA World Cup, kaya malaki ang paniniwala niya na makakabawi sila sa torneyong ito. As of now, as we all know, napakaganda ngayon ng kanilang record 2-0 at malaki ang tsansang masweep nila ang groups na ito dahil Spain na lamang ang kanilang makakalaban. So technically, dahil 2-0 na nga ito, sigurado nga sila na pasok na sa knockout stage at quarterfinals, at gaya ng Team USA, makaka-advance na rin naman ito. Sa ngayon, dalawang team kasama ang Germany ang binabantayan ng mga analysts dahil sa ganda ng kanilang nilalaro. Parehong dinomina ang group stage, kompleto rin ang lineup, may diskarte, solid ang game plan at gaya ng USA, puro NBA player ngayon at superstar ang naglalaro sa team ng Canada. Kahit nga si Skip Bayless nagsabi nga, Canada ngayon ang pinakatinik sa lalamunan ng USA. Tanggalin nga daw sa listahan ng France dahil kamuntikan pa silang matalo ng Japan kung hindi lamang nga daw sa tulong ng mga referee. Samantala, tungkol naman sa trade proposal ni D'Angelo Russell, gaya nga po ng naibalita ni Jovan Buha ng The Athletic, nasa trade list na ngayon ni Rob Pelinka si D'Angelo Russell, pero dahil nga bagsak ang value nito, hirap nga silang maisakatuparan ng trade proposal. Kahit nga ang Portland Trail Blazers umaayaw kay D'Angelo Russell, kaya naman ang pinaka-best option ngayon ng Lakers, gumawa ng isang 3-team trade. Sa makakakuha nga po mga kawan story sa parte ng Lakers, kung gusto nilang makakuha ng magandang kapalit, kailangan nilang isakripisyo at samahan ng isang first round pick si D'Angelo para makuha either si Jeremy Grant o di kaya si Anthony Simons. Nasa headline na rin naman sina Gabe Vincent at Cam Reddish sa proposal na ito, pero ayon rin naman sa source si Jovan Buha, dahil nga tumanggi ang Blazers kay D'Angelo, kailangan nilang baguhin ang plano. It's either run it back o ibigay na si Rui Hachimura sa Blazers para makuha si Jeremy Grant. Well, dyan mapapaisip si Rob Pelinka kung itutuloy ang trade talks sa Portland Trail Blazers.